Nang una ay nilagay mo ang patibayan ng lupa at ang mga langit ay gawa ng iyong mga kamay. Anong nakikita natin sa kalangitan tuwing gabi? Makikita ang maningning ng mga bituin, ang liwanag ng mga planeta at araw sa kalawakan. Dahil sa siyensya, napag-alaman natin kung ano ang ibig sabihin ng ningning nito. Subalit, base sa istorya ng tao, nakikita lang natin ang langit at mamangha. Palaisipan pa rin sa mga katutubo noon ang liwanag na nagmumula sa kakahuyan, kung ano man ito ay malaking tulong sa kanila upang malaman ang tamang panahon sa pagtanim, mangaso at paglakbay. Mga Diyos ang tingin ng mga sinaunang Griego sa inaakalang ang araw ay dala ng Diyos na Helio habang sakay ng kanyang nag-aalab na karawahe. Ang mga Aztecs at Mayan ng Central America ginamit ang mga tala at ang galaw ng araw at buwan na nagsilbing basihan upang makabuo ng kalendaryo na hanggang ngayon ay nakamamangha. Ang mga Intsek ay nagtayo ng mga matataas na obserbatoryo sa pag-aakalang maaaring magiging basehan ito upang malaman ang karakter ng tao at iba pang pwedeng maganap. Ang unang tao sa Mesopotamia ay lumikha ng matatayog na gusali sa inaakalang mapapalapit sila sa kalangitan. Nakita nila sa mga bituin ang representasyon ng mga hayop, Diyos at mga tao. At lumaganap na sa buong mundo ang mga kaganapan. Nagtayo sila ng mga matataas na obserbatoryo upang sila ay mapalapit sa langit. Ngunit sila ay may hangganan. May hangganan lamang ang abot ng kanilang mga mata. Hanggang dumating ang nagngangalang Galileo na unang nag-imbento ng teleskopyo sa panahon ng modernong astronomiya. At agaran, ang kalawakan ay nailapit sa atin at ang mga impormasyon ay naging bukas sa tao. Ang teleskopyo ay pinalaki at nagiging mabisang instrumento at nalaman na ang mga tala sa gabi ay sa palang mga planeta. Uranus na may buwan. Saturn may makukulay na pabilog. Jupiter na may naglalakihang kaulapan sa langit. Ang pulang planetang Mars. Naging mas malinaw na ang ating mundo ay bilog tulad ng ibang planeta na umiikot palibot sa araw. Ang langit sa ilagay iniladlad na mahusay, ibiniti ng daigdig sa gitna ng kalawakan. Ang Diyos na nakaluklok sa ibabaw ng bilog ng mundo. Ang pagkakaalam ng mga siyentipiko bago dumating ang panahon ni Galileo ay ang mundo ay patag at sentro ng kalawakan. Malinaw na nagkakamali ang mga siyentipiko. Ang pagkaunawa ngayon, ang lahat ng bagay ay dahil lamang sa nagkataon hanggang maganap ang tinatawag na teoryang Big Bang, trilyong taon na ang nakalipas. Kahit ang mga siyentipiko ay di may paliwanag ang pagsabog, tanungin mo man kung bakit sumabog ay walang kasagutan. Sa huli, ang paniniwala sa Big Bang Theory ay nangangailangan ng pananampalatayang katumbas ng pananalig sa Diyos. Maliban na ang daigdig ay katibayan na may naglikha, ito ay hindi aksidente. Ito ay isang obra maestra ng kagandahan at kaayusan. Sa pananampalataya ay nalaman natin na ang daigdig ay nabuo sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kaya't ang nakikita ay hindi ginawa sa mga bagay na nakikita. Sa nasabing talata, may kasagutan na hindi maunawaan ng siyensya. Ang buong daigdig ay hindi gawa mula sa nakikitang bagay,
kundi ang Diyos lang ang bumigkas at ito'y naisakatuparan. Today we know that the universe must have been created by the God of the Bible. Sa teorya ng matematika, nagsasabi na ang kalawakan ay nilikha ng Diyos ng Biblia. Kung ang daigdig ay patuloy na lumalaki habang tumatagal, masasabi na ang daigdig ay may pinagmulan maging ang mga oras at panahon. Maraming mga di-Kristiyanong relihiyon na nagsasabi na nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay, mula sa mga bagay na naroroon na sa loob ng ating oras at panahon. Ang Diyos lamang ng Biblia ang nagsasabi na nilikha niya ang lahat ng bagay mula sa wala, hindi nasasakop ng oras at panahon. Kaya ba ng siyensyang mapatunayan ang paglikha ng Diyos? Hindi, dahil hindi ito maaaring ulitin. Ayon sa Biblia, kailangang maunawaan ito sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang teoryang Big Bang ay di kayang patotohanan kung kaya't hanggang ngayon ay nananatili pa rin itong teorya. Mayroong pagkakaiba sa pagitan ng teorya at batas ng siyensya. Ang siyensya ay nauulit, hindi pa bago-bago at tiyak. Kapag ang isang teorya ay sumalungat sa batas ng pansiyensya, ito ay dapat isaalang-alang muli. Isang suliranin sa teorya ng mga naturalista sa pinagmulan ng daigdig ay ang pagsalungat nito sa batas ng sanhi at ng epekto. Sa madaling salita, ang batas na ito ay nagsasabi na sa bawat epekto, ito ay pinagmulan ng sanhi. Kung tayo ay naniniwala sa pag-aakala na ang mundo ay nagmula sa isang pagsabog na walang kadahilanan, ang ating paniniwala ay hindi makasensya at ito ay epekto na walang sanhi. Subalit ang Biblia sa teorya ng Big Bang ay sumasang-ayon sa batas ng siyensya. Sa simula, nilalang ng Diyos ang langit at lupa. Ang nilikha ay nagmula sa may kapal. Isang problema sa teorya ng Big Bang ay ang pagsalungat nito sa batas ng pagkabulok. Ang Biblia ay nagsasabi na ang buong daigdig ay nasasakop ng mga batas ng pagkakabulok o law of decay. Tinatawag ito ng mga sayantipiko na second law of thermodynamics na nagsasabing lahat ng bagay ay nagpapatuloy mula sa estado ng kaayusan tungo sa walang kaayusan. Kung ang batas ng pagkakabulok ay kakulangan, ang kalawakan ay magiging isa lamang na tinatawag na neutron star at mga butas sa kalawakan o yung tinatawag na black holes. Kapag ang isang bagay ay sumabog, makikita natin ang kaguluhan na dulot nito. Ganun pa man, tinitingnan natin ang pangkahalatan. Doon ay nakikita natin hindi ang kaguluhan. Sa halip ay kaayusan. Paano nangyari ito? Ang resulta ng teorya ng Big Bang ay dapat maging kasiraan at pagkalito. Sa halip, nakikita natin ang perpekto at mahusay na proporsyon ng lahat ng bagay. Sa pagkawala ng mga bituin, nakikita rin natin ang muling pagkabuhay nito at ng kalawakan. At ang ating nakikita ay nagpapatunay ngang may kaayusan. The universe attracts me because of its beauty. Ang sanlibutan ang nagbibigay ng atraksyon sa akin dahil sa kanyang natatanging kagandahan. At dito ko nakikita ang Diyos. I see glimpses of infinity. Nakikita ko sa kalawakan ang walang hangganan. Pakiramdam ko, ako'y napakaliit at walang kabuluhan kumpara sa lawak ng sanlibutan. It gives me an idea of how small and insignificant I am. At gusto ko ang pakiramdam kong ito dahil natututo akong magpakumbaba at malaman kong ako ay isang nilalang lamang ng Diyos. And makes me feel human.
Isang henerasyon lang ang lumipas simula ng pagsaliksik sa kalawakan, ngunit ang pagkabighani sa mundo ay mula pa sa pagkalikha nito. Ayon sa Biblia, pinagkaloob ng Diyos ang walang hangganan sa puso ng mga tao. Nagkaroon tayo ng kaalaman sa kalawakan dahil nakikita na natin ito. Dahil sa Hubble Telescope na umiikot, ito ay nagpapakita ng lubhang kaayusan sa kalawakan. Ang spiral galaxies ay umiikot na may lubhang kaayusan. Ang mga buwan ay umiikot sa mga planeta. Mga planeta umiikot sa mga bituin. Ang mga bituin ay umiikot sa apoy na tila mananayaw. Ang lahat ng ito ay ayon sa plano at disenyo ng may likha. Ang pagpapahalaga sa kagandahan at ang kakayahang lumikha ay tanda ng isang personalidad. Ito ang pagkakaiba ng tao sa ibang nilalang gaya ng mga hayop. Ito ay tanda ng pagiging isang malikhain ng bawat isa sa atin. The root of my artistic expression comes from the heart. Ang aking sining ay nagmumula sa aking isipan at napupunta ito sa aking puso at ito ay dumadaloy sa aking mga kamay. Materials and work on something. Importante sa tulad kong isang artist o alagad ng sining na makilala ng mga tao ang aking mga nagagawa. Kung hindi, ang lahat ay nagsisilbing walang katuturan. Ang ating sining ay dapat makilala. This thing should be acknowledged. So I believe that in a bigger scale, Mahihintulad din natin ito sa puong may kapal na may likha sa atin na dapat din nating makilala. Ang daigdig ay isang tolda kung saan inilalahad at ginuguhit ang personalidad ng Diyos. At gaya ng pagkamangha natin sa himpapawid at langit na ating nakikita sa tuwina, lalo natin itong nabibigyang halaga sa tuwing ito'y ating kinukunan ng larawan, 10 ng kanyang makikislap na bituin sa madilim na kalangitan. Ginamit ng Diyos ang maningning na kulay sa sumambulat ng mga kemikal mula sa sumabog ng mga bituin at ito ay bumuo ng isang nebulay na walang katulad sa kagandahan. Ito ay parang mga poste sa pinto ng langit na lubhang napakalaki, na parang ang mundo ay nagiging maliit tulad sa isang butil ng buhangin. Makikita natin ang mga bituin sa kalawakan na walang kapantay sa kagandahan sa tanghalan ng kalangitan. At tayo ay mapalad na nakita natin ang pagtatanghal na ito. Ang sangkatauhan ay isang sentro ng pagmamahal ng Diyos. Habang ating nakikita ang mga nilalang ng Diyos, mas lalo nating pinangangahalagahan ang kanyang dakilang katangian. Sapagkat ang mga bagay niyang hindi nakikita buhat pa ng lalangin ng sanglibutan ay nakitang maliwanag sa pagkatanto sa pamamagitan ng mga bagay na ginawa niya, maging ang walang hangganang kapangyarihan at pagkadiyos, upang sila'y walang madailan. Maaaring ang tunay na dahilan kung bakit marami ang naniniwala sa ebolusyon ay ito. Kung ang sangkatauhan ay resulta ng isang pagkakataon lamang, sa makatuwid, walang Diyos na dapat sundin at magagawa natin ang ating naisin. Ngunit kung tayo ay nilalang, tayo ay may pananagutan sa Diyos. Tayo ay may obligasyon na tuparin ang layunin ng ating pagkakalikha. Ang Diyos ay nagbigay sa atin ng pagkaunawa sa banal na salita, ang Biblia. Ito ay pagpapahayag ng Diyos tungkol sa daigdig
kung saan natin makikita ang banal na katangian ng Diyos. Sa daigdig, nakikita na ang Panginoon ay makapangyarihan, di nasasakop ng oras at ng mga lugar. Sa kalawakan, nakikita natin ang walang pagbabagong batas na pinag-uutos ng Diyos at nagiging maliwanag na walang hihigit pa sa katalinuhan ng Panginoon. Sa langit, nakikita natin ang gawa ng isang dalubhasang manglilikha na nagpapahalaga sa kagandahan upang ang tao'y masiyahan. Sapat na ang ating nakikita. Hindi pwedeng ipagwalang bahala ang pagkakalikha sa atin upang matikman ang kasiyahan na walang hanggan na kasama ang Diyos at maibigay sa Kanya ang kadakilaan at kaluwalhatian.